At dahil sa naganap na sagutan, ay naisip nilang hamunin ako. Dahil mukhang sakristan. No? At sa harap ng mga nakikinig, ay tinanggap ko ang hamon nila. Nasaan na yun? No? Kaya nung mga sumusunod na araw, ay kusa akong sinadya ng kanilang ministro doon sa kumbento ko para siguraduhin kung haharap ba talaga ako sa isang maginoong debate. O baka, sabi-sabi ko lang yon. Ayon pa sa kanya, Padre, meron ka bang lakas ng loob na humarap sa national debater namin? At sabi ko sa kanya, bakit tumawag ka na sa akin ng Father? It is a mortal sin sa inyong doktrina, no? So, aaminin mo ba nagkakamali ka, no? Bakit tumawag ka sa akin ng Father, no? Sabi na, bakit tinawag ko ikaw na Father? Dahil you are the father of Satan. At sinabi ko naman sa kanya, sige, tatanggapin ko na ako ay father of Satan. Hindi tumawag ka sa akin na Father. Hindi anak ko ikaw. Pinalitan na niya, no? Reverend. Oh, bakit hindi mo na ako tinawag na Father? No? Reverend, meron ka bang lakas ng loob na humarap sa national debater namin? Dahil yata siguro sa sobrang galak at tuwa, ay sinabi ko sa kanya, kahit founder nyo pa, susugod dito sa parokya ko, ay malugod kong haharapin para sa ikaliliwanag ng katwiran. Kung kayo nga ay tatag lang ng tao, ay confident na makipagtalakayan sa amin, abat dapat mas lalo na ako sapagkat kami ang tunay na iglesia ni Kristo at hindi kayo. Pagkatapos noon, nagpirmahan kami sa specific na topic sa debate. On the following day, agad-agad, nagdala sila ng MOA, Memorandum of Agreement, na galing raw sa central office nila dahil sabik na sabik si Caramel Parba, uhaw na uhaw, no? Na makaharap ako. Para sa kanila, historical yun. Dahil walang pari, sabi niya, putig itlog ang mga pari, no? Sabi ko naman sa kanya, nakita mo? Mabuti na lang naputi ang amin sa inyo, itim. Nakalagay doon sa Memorandum of Agreement nila ang 3 kondisyon para matuloy talaga ang hinahangad nilang debate. Bago niya binigay ang Memorandum of Agreement galing sa central office nila, patutsyada pa niyang sinabi sa akin na pwede ka pang umatras, Reverend. Hindi na Father, no? Pwede ka nang umatras, Reverend. Pwede ka pang umatras, Reverend. Baka kakoy napipilitan ka lang. Batang-bata ka pa, Reverend. Sa pagkakaalam ko yata, ay first time mo itong makipagdebate at national debater pa talaga ang makakaharap mo. Meron ka pa namang oras na umayaw. Tapos pakunwari pa siya na ayaw niya akong umatras. Ay pinapirmahan pa niya sa akin ang hawak niyang MOA at sabay sabing, para masiguro naming hindi ka aatras. Nais kong pirmahan mo itong 3 kondisyon na hawak ko. So tinanong ko muna kung ano-ano ba ang mga kondisyong nais nila. Ang una,
ay dapat kanya-kanya daw kami ng sound system. Di mas mabuti dahil mas delikado kapag sila yung mag-provide. Baka habang nagsasalita ako ay bigla nilang patayin ang microphone ko, no? Okay ako sa unang kondisyon. Pangalawa, kanya-kanya daw kami ng stage. Hindi ako pumayag dahil napakapangit namang tingnan na kanya-kanya kami ng stage. Kasi kapag kanya-kanya kami ng stage, sa stage pa lang, panalong-panalo na ako, no? Dahil maraming CWL na magaling mag-decorate sa parokya ko. Ano ba ang CWL? Katolikong Wailingaw, no? So, nag-suggest ako sa kanila. Either sila yung mag-provide ng stage or ako. Tapos sabi niya, sila na lang daw bahala sa stage. Pumayag naman ako. Mabuti nga yon at makakatipid ako. No? Pangatlong kondisyon, bumira na naman siya ng patutsada at sabi niya sa akin, pwede ka pang umatras, Reverend. Baka naman kasi napipilitan ka lang. Uulitin ko, Reverend, na batang-bata ka pa at first time mo pa itong humaharap sa isang maginoong debate. At national debater pa, kaagad ang makakaharap mo. Kaya habang may oras pa, ay pwede ka pang umatras. At dahil patutsadang ginawa niya, ay mas naka-interest ako sa pangatlong kondisyon na nasasabing memorandum. Sabi niya, ito yung pangatlong kondisyon, merong multang babayaran. Ang hindi sisipot sa araw ng debate, 25,000 ang multa nito. Kaya, pwede ka pang umatras, sabay tawa. Kaya kinuha ko yung papel at nilagyan ko ng 0 ang 25,000 pesos. Kaya naging 250,000 na yung multa. Kaya, pinaliktad ko naman ang sitwasyon. At siya naman ang pinatutsadahan ko. Bakit siya ba ang marunong? No. Sabi ko, ang liit naman ng 25,000. No? Isang linggo ko yan. Kuhang-kuha ko na yan. No? Pero ang totoo lang, no, 9,000 lang ang ma-receive ko every month. Ini-exaggerate ko lang, no, ng konti, no. Kaya dali-dali kong pinirmahan yung papel na dala niya para di na siya makatanggi. Pagkatapos kong mapirmahan, nagulat siya. Pautal siyang nagsabi na bakit mo nilagyan ng 0? Ang laki ng multa. Kunin mo yung 0, no? Okay na yung 25,000 pesos na multa. Huwag mo nang dagdagan pa. At sabi ko sa kanya, oy, brother, paano na yan? Nakapirma na ako. Ikaw na lang ang wala. Nag-insist siya na hindi siya pipirma kapag hindi ko binura ang 0. At dahil doon, ngumiti ako sa kanya, ikatatlong pahina. Mga 100 pages ito eh. No? Bukas na tayo uuwi. No? At sinabihan ko siya, sabi ko sa kanya, pinatutsadahan ko siya, pwede pa naman kayong umatras. Baka napipilitan lang kayo nito. At first time din ninyong makaharap ang pari na batang-bata pa. At higit sa lahat, napakagwapo pa talaga. At dahil doon,
Napilitan siyang pumirma kahit labag sa kanyang kalooban. At pagkatapos niyang pumirma, sabi ko sa kanya, huwag mo muna itong kunin. Balikan mo na lang ito sa susunod na araw. Dahil panunotaryuhan ko pa ito sa kilala kong abogado. At pagkatapos, pasisilyuhan ko pa ito kay Mayor o sa kapitan namin dito sa lugar kung saan idadaos ang ating dakilang debate. Sa totoo lang, mga kapatid, sa preparation na natin sa naturang debate, lubos na silang kinabahan sa preparation pa lang. No? Dahil merong 200 security personnels, military, policemen, kapgo, barangay police, guardians, traffic enforcers, ang nakaposisyon sa lahat ng sulok kung saan gaganapin ang debate. At pinatawag din sila ni Mayor dahil Katoliko ang Mayor natin. Kasabwat ko ang Mayor. Pinatawag sila ng Mayor at pinapirma muli ng isang kasunduan na kung ang kanilang mga membro ay mag-iskandalo o kaya'y pagsisirain ang mga bagay na nasa binyo, mananagot ang kanilang punong ministro. At kung ang mga Katoliko naman ang maghahasik ng lagim, ako naman ang ikukulong. Yan ang aming napagkasunduan sa harap ni Mayor at sa harap ng mga kapulisan. Ang lugar pala kung saan idadaos ang debate ay pinalagyan ko na ng division para hindi nila ma-occupy lahat ang harapang bahagi ng stage. Alam ko na no? Audience impact ang kanilang advantage. So, giniba ko na sa physical arrangement pa lang, no? Para sa ganon, ay maging patas ang aming audience. First time iyon na nangyari na mas marami pang Katoliko ang dumalo kaysa mga Alipures ni Manalo. Nakasanayan na kasi nila kapag may debate, pinupuno na nila ang lugar. Pero sa debating iyon, opposite ang nangyari. Napuno ng Katoliko ang venue dahil suportado ako ng ating mahal na obispo. Si Bishop Alberto Uy. Hinikayat ng obispo ang lahat ng mga pari sa aming diocese during clergy meeting namin na pumunta at magdala din ng mga parokyano para personal na ipakita nila sa akin ang kanilang simpatya. At sa preparation namin sa debate, nagpaturo talaga ako sa mga lubhasa ng mga debater natin galing sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kahit pare na ako, nagpaturo pa rin ako. Sila si Manny Protasio, may he rest in peace. No? Father Fran Villegas, buhay pa ito. No? Classmate ko. Nandito was Father Fran, no? Kahapon, no? Father Greg Mendez. Nandito si Father Greg, no? Nasa si Father Greg? Nasa Brother Wendell Talibong, no? Ating Vice President. Ang mga converted pastors, Brother Paul Alima, Brother Sunny Hagos, no? Wala si Brother Sunny. Brother Paul. Nasa si Brother Paul, no? O nandito si Brother Paul, no? 15 years pastor sa Seventh-day Saksi ni Jehovah, no? And also Brother Eric Romero, no? At sa mga kapatid ko na mga Catholic Faith Defenders galing sa Tagbilaran, sa diocese, nandito sila, no? Mga monghe, no?
spirituality of the Catholic Faith Defender according to Father Lucas Enoch. No? Merong patuloy ako. Saligar ko ari kay mawa ko. No? At marami pang mga Catholic Faith Defenders na tumulong sa akin. Sila talaga ang nasa likod ng aking tagumpay sa nasabing debate. Kung wala sila, mahihirapan talaga ako. Dahil first time ko pang makipagdebate. At ang lesson na nakita ko sa karanasan ko na iyon, na kung ang mga CFD pala from Luzon, Visayas at Mindanao, laging nagtutulungan at laging nagkakaisa, we empower the youth and the people of God at large. Kung ang ating kaalaman ay gagamitin natin, hindi sa pag-promote ng division, but reconciliation. Kung ang ating kaalaman ay gagamitin natin not to promote dominion, but communion, we can have a huge influence, a huge impact in our society. Kahit ilang gulayat pa ang maging kalaban natin sa ating pakikipagtigma, hindi sila oobra. Alam nyo ba, bago nagsimula ang debate, pinadeliverance natin ang buong lugar ni Brother Windel, no? Nakakita na ba kayo ng demonyo? Bakit tumingin kayo sa inyong kaliwa, no? Hindi yan demonyo, no? Bago nagsimula ang debate, pinadeliverance natin ang buong lugar kung saan inadaos ang debate. At dahil sa solido na preparasyon at matibay na preparasyon, ay naramdaman ng biglaang pagkataranta ang kanilang national debater. Hindi ko na lang pangalanan. Magagalit si Brother Sok Fernandez. Nabasa niya ang hindi dapat niyang basahin at sinabihan pa siya sa kanyang assistant, ayaw karatol. Huwag kang mataranta. Meron akong hawak na video clip bilang patunay na totoo talaga ang sinasabi ko. Panoorin natin, no? Ano masabi? Sir, founded by Christ is here for the first time, all the Catholic Church. Ano masabi? Sir, founded by Christ is here for the first time, all the Catholic Church.
i-share na lang daw sa ating page, no? Dahil wala tayong speaker, no? Dito, sinabihan siya, itong video na to ay galing sa kanila, no? High-tech ang kanilang video, kahit bumulong ka lang, marinig na kahit malayo, no? So sinabihan siya na ayaw karatol, no? Dahil nahuhulog na ang mga aklat niya, no? Oh, hirapan ako sa kalisod. Natatagak na ang kanyang mga aklat. So patuloy tayo. At kung napapansin ninyo, kung nakita ninyo ang ating debate, no? Ugali talaga nilang mag-upload ng debate, lalong-lalo na sa YouTube. Pero sa pagkataong ito, kung kailan first time silang nakipagdebate sa isang pari na Katoliko, ay bigla nilang pinutol ang kanilang live coverage. At higit sa lahat, binura pa nila ito sa kanilang YouTube channel. At hanggang ngayon, ay wala silang ini-upload sa internet. Bakit ko ito sinasali sa aking pagpapahayag ngayon? Dahil ang naturang debate ay hindi lang naka-empower ng maraming kabataan na magsiyasat, na mag-aral patungkol sa ating mga doktrina. Hindi lang ang mga kabataan ang namulat nito, pati na rin ang mga kapatid ko na mga pari. Gustong-gusto na sila ng CFD. No? Nag-request na sila sa apologetics. Hindi lang mga pari, pati na din ang kilala kong mga obispo. Ngayon, ang naturang debate, meron na mga subtitle na mga Tagalog. At si Attorney Beron sa subtitle na English, no? Para sa mga iglesia ni Cristo nandun sa Amerika, no? So dito namulat ang mga kaparian, mga obispo, sa kahalagaan ng pagsagot sa iba't ibang objeksyon na galing sa iba't ibang relihiyon. Hindi lang ecumenical ang dapat na approach natin ngayon. Dahil hindi naman lahat ng Christian denominations ay tumatanggap at tumatangkilik sa ecumenism. Katulad ng mga iglesia ni Cristo na panay ang katitira sa atin. Sa mga kaanib ng mga dating daan at ganon na rin ang ibang mga sekta na walang respeto sa ating paniniwala. Totoo na dapat tayong maging charitable sa kanila. That's the spirit of ecumenism. But charity without clarity will lead us to plurality. I repeat, charity without clarity will lead us to plurality. Ija-ija, aho-aho. Imo sad na, ako sad ni, way but anay. No? Charity without clarity will lead us to plurality. But charity plus clarity will lead us to certainty. Amen. Ang Year of Ecumenism next year. Ang ecumenism ay isa lang yan sa mga approaches ng ating evangelization na mabisa din. At hindi din natin dapat isara ang mga maraming epektibo na mga pamamaraan o strategiya ng ating evangelization, gaya ng mga healthy dialogues at mga friendly discussion at lalo-lalo na sa debate. Ito ay isa sa pinakamabisang paraan ng ating evangelization ngayon. Dahil sa pamamagitan nito, maraming tao ang nahuhubog. Maraming mga tao na mahuhubog ang kanilang interest na makikinig. Gaya sa nangyari na debate natin sa Iglesia ni Cristo, mahigit 20,000 katao ang dumadalo.
Kung hindi yon debate, malamang hindi rin tayo makagather ng ganun karaming mga tao. Pupunta ka, mag-Bible seminar ka sa isang parokya, merong 10, merong 20 persons, no? Pero kung merong debate, 20,000 pesos. 20,000 pesos. 20,000 ka mga tao, no? Bakit naging pesos? Kung ito lamang ang natatanging paraan na makagather tayo ng maraming tao, then dapat natin itong i-promote bilang mabisang strategiya sa paglaganap sa katotohanan patungkol sa ating paniniwala. Amen? Alam nyo ba na pagkatapos ng debating iyon, napatibay natin ang mga paniniwala sa ating kapwa Katoliko. At higit sa lahat, maraming bumabalik at lumilipat sa ating pananampalataya dahil naliwanagan sila sa buong katotohanan. Hanggang ngayon, patuloy kaming nagbigay ng mga adult catechism para sa mga tao na nagbalik loob sa tunay na simbahan. Umaabot na ng humigit kumulang 56 na matitibay na mga protestante ang mga nagsibalikan sa ating inang simbahan. Sa parokya ko lang yan, no? Hindi kasali ang ibang parokya. At 16 out of 56 ay galing sa Iglesia ni Cristo. Pagkatapos ng debate, ang kanilang ministro ay nilipat ng ibang lokal na simbahan dahil bumalik na sa simbahang Katoliko ang karamihan na membro niya. Dito'y ating nakikita na marami pang mga kapatid natin ang uhaw na uhaw sa katotohanan. Dahil pag wala tayong ginawa, ayon pa ni Father Arevalo, 40 years from now, hindi na matatawag na Catholic nation ang bansa natin. Dahil ginawa ng ating mga kalaban sa pananampalataya ang lahat ng kanilang magagawa para mailigaw ang mga minahal nating kababayan. Meron silang sariling radio station. Meron silang sariling TV station, pero tayong Katoliko, kahit gasoline station, wala. Relax na relax. Itong sitwasyon, page 5. Itong sitwasyon na ito ay malaking hamon sa atin na dapat na tayong kumilos habang may oras pa. At gumawa ng mga hakbang para matugunan natin ito. Isa sa mga magandang paraan sa ating pagtutuunan ng pansin ay itong tema ko ngayon, empowerment of the youth. So magsimula na tayo sa tema natin. Let us empower the youth. Bakit? Dahil ang mga kabataan ngayon is full of power, full of passion, and full of vision, full of strength, full of energy, full of innovations, full of talents. At pag na-empower na natin sila, maasahan natin ang buong lakas nilang pagpalaganap ng salita ng Diyos. Minsan sinabi ni KPP Dr. Jose Rizal, they are the hope of our future. Pero ang sabi naman ng professor namin sa theology, the youth is not only the hope of our future, but also the present hope of our country. Ngayon, how to empower our youth? Meron akong mga suggestion na ayon naman sa aking karanasan. Una,
Let us give them opportunity to use and develop their talents, their creativity, gaya ng pagbibigay nila ng pagkakataon na maka-articulate sila sa kanilang paniniwala sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng formation na maging isa sa mga possible speakers, not just a mere listener. Doon sa amin, sa grupo, sa parokya ko, sa Luon, Bohol, sinabihan ko ang aking mga leader doon, sila si Brother Jando Alabado, nandito ngayon, no? Na siyang nagpalakas ng loob ng mga batang CFD doon sa aming parokya. Si Brother Edgar Laugan, na hindi lang tayo, sinabihan ko sila, hindi lang tayo dapat nakafocus sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga kabataan na nagpapakita ng interes na matuto. Kaya kapag ang mga kabataan na ang mag-talk, meron na kaming mga speakers na mga bata, no? Kapag ang mga kabataan na ang mag-talk sa aming mga religious program, itinatagubilin ko sa kanila na huwag silang matatakot magkamali. Sapagkat kinailangan na tayo'y magkamali. Pero hindi lahat na pagkakamali ay kinakailangan. I repeat, no? Huwag silang matakot magkamali. Sapagkat kinakailangan na tayo'y magkamali. Pero hindi lahat ng pagkakamali ay kinakailangan. Sinabi ko iyon para hindi sila kabahan sa harapan ng mga maraming tao. At dahil doon, meron na kaming mga batang speakers kung saan mahigit na sa 12 ang nangangaral sa ginaganap naming mga market preaching, radio program, Bible seminars, Bible symposium, Bible rally, maging sa mga diocesan gatherings na mangha tuloy ang aming mahal na obispo na nakapakinig sa mga batang ito na sobrang masigasig sa paglaganap ng magandang balita. Confident na silang humarap sa iba't ibang klaseng tao. Mga kaibigan, nandito sila kasama ko ngayon. At sa oras na ito, gusto ko kayo naman ang makikinig. Malakas na malakas, no? Volume. Painayin, bro. Hello, mic test. Okay na. At sa oras na ito, gusto ko kayo na naman ang makikinig sa kanila. Gusto nyo ba ng sample? So, let us acknowledge. Feedback ang microphone, no? Hello. Let us acknowledge Sister Rhea and Sister Vanessa, no?
Hello, hello. 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 Magandang tanghali po sa inyong lahat. Again, we're guwa ka ba ni Udto da? Magandang tanghali. So, ako nga pala si Vanessa Barcelona Manuales. At ako naman po si Rhea Marie Manuales Carido. At nandito po kami ngayon sa inyong harapan Tell brother, obvious naman po na wala po kami dun sa inyong likuran. upang ibahagi sa inyo ang ilan sa aming karanasan sa pagiging Young Catholic Faith Defenders. So ano po, handa na po ba kayong makinig sa amin? Kung ganon, simulan mo na partner. So, unang-una, wala po talaga kaming balak na sumali sa grupong ito dahil kami ngayong tipong tao na sobrang mahiyain at hindi marunong makipaghalubilo sa iba. O di ba, dalagang Pilipina ang peg. Subalit ika nga ni Father, nagbago ang mga pananaw namin sa buhay simula nung maganap ang makasaysayang Grand Religious Debate. Di ba, partner? Yes, partner. At dahil doon, na-encourage tayo na sumali sa grupo at mabigyan tayo ng lakas ng loob at kumpiyansa sa ating sarili. Subalit po, hindi naging ganon kadali ang buhay namin bilang mga CFD. Dumating lahat ng klase ng pagsubok sa amin gaya ng sa Bisaya pa, wa didto. So sakto, sugar partner, at unang-una na nga po doon ay kung papaano po namin ibabalance yung time namin. Dahil kinakailangan po namin i-divide yung time namin sa pagitan ng pagiging CFD, bilang isang anak o kasapi ng pamilya, at bilang isang mag-aaral. Minsan, nagkakaroon kami ng talk sa malayo at ginagabi ng umaga na kami sa pag-uwi. Kaya naman po, hindi po talaga namin mapigilan na makaramdam ng pagod. Subalit ni minsan, partner, hindi natin naisipang sumuko sa laban, di ba, partner? Of course naman, partner, dahil alam po namin na behind all the pains, sweat at sacrifices na ginawa namin, ay nagbibigay po kami ng edukasyon, inspirasyon at saya sa mga taong nakikinig sa amin. Tama po ba kami? Yes! At pinili nating gumawa ng tama, partner. Opo, dahil kung iisipin, it is just a matter of our choice. Dahil pwede naman po nating piliing maging simpleng tao lang, di ba, brother? You can choose to be just a simple father, a simple son, pero pinili natin, di ba, sister? But we choose to be different, partner. Pinili nating mapasali sa grupong ito. Yes, kaya naman to all the youth at young at heart nandito ngayon, ika nga kay Father Fran kahapon, we are all youth, di ba? Because being a youth is not just about our age. So, sister? At sa lahat ng youth dito, you are so blessed. Dahil ika nga sa tema ng Year of the Youth, Filipino Youth in Mission, beloved, gifted and empowered. We are all beloved. Alam naman natin, gaya ng sinabi ni Father kanina sa homily, that we are all loved by each other. So, mahal natin ang isa't isa. And we are all loved by God. So, mahal niyo po ba kami at mahal niyo po bang isa't isa? Yes, you must love us. So, and we are also gifted. May mga talento tayong tinatago at tinataglay, di ba, sister? And we are also empowered. Ng gusto, ang power at authority na ibinigay nila sa atin. Yes, partner. Okay ka lang ba dyan, partner? Buhay pa, partner. So, sa muli, Mikotob. Ako di ay si Sister Vanessa Barcelona Manuales. At ako naman po si Rhea Marie Manuales Carido. Just follow us on Facebook. Sa muli, nagsasabi, In this group, it doesn't matter how young or old are you, but what really matters is how dedicated are you for this duty. So talagang naway naintindihan niyo po ang mga pinagsasabi namin dito, lalong-lalo ng pagtatagalog namin. That's partner, talagang sabi nga ni Father, Nahihirapan talaga kami sa kalisod. So thank you and God bless. Thank you. Magaling pa sa akin magtagalog. God is good. All the time. Ang pinakabata naming speaker ay 9 years old.
Naalala ko tuloy si Propeta Jeremias. Siya din ang isa sa mga pinakabata na propeta sa lumang tipan. Sabi ni Propeta Jeremias sa Panginoon, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin na bata ka pa. Pumunta ka sa mga tao, sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Jeremiah chapter 1 verses 6 to 8. Sa talatang ito, makikita natin na si Propeta Jeremias, simula sa pagkabata niya, tinawag na siya ng Diyos na tagapagsalita niya. Amen. Amen. Ito talaga ang panaginip ko, vision ko para nating lahat. Ito talaga ang panaginip ko na sa iba't ibang dako ng ating bansa, na mag-train tayo ng mga batang speakers. Dahil gusto ko na maka-reproduce tayo ng maraming Socrates Fernandez sa Luzon. Gusto ko na maka-reproduce tayo maraming Ramon Gitamundok dito sa Visayas. Gusto ko na maka-reproduce tayo na maraming Attorney Bacalso. Maraming Wendell Talibong, maraming Attorney Marwell, no? Maraming Father Abi, no? Maraming Father Lucas Inok, maraming Attorney Mike Abbas, at maraming Melchor Manalili, no? Sa pamamagitan nito, we empower not only the youth, but the whole local church here in the Philippines. Amen. Amen. God is good. All the time. Mga kaibigan, kung nandito, kunting fraternal reminder lang. Kapag nakita natin na meron tayong kasama na mas magaling pa sa atin, mas matalino pa sa atin, mas mahusay pa sa atin, mas marunong pa sa atin, huwag kayong mainggit. Dahil sabi ni Papa Francisco, we are here not to compete, but we are here to complete. Ang tanging nais ko lang na kung sakaling meron tayong di pagkaunawaan ng isang doktrina, naway pag-usapan natin in private manner. Huwag na nating idaan na magpasikat pa tayo sa social media. Kayabangan lang yon ang mapapala natin. Kung ating titingnan maigi ang difference of spelling sa term compete at complete, merong letter na nasa complete na wala naman sa compete. Anong letra na iyon? Very good. Letter L. Kung patuloy tayo sa competition, it is an absence of love. Pero kung meron tayong L, ano ba yung L na yon? Sabi ng aming mahal na obispo, dapat ang mga CFD merong humble heart. Ano yon? Humble heart, not humbog. Kung meron tayo ng letter L, indeed, it completes us. Indeed, it unites us. Amen. Amen. I repeat,
Sabi ng ating mahal na Papa, we are here not to compete, but rather, we are here to complete. Amen? Pangalawa, how to empower the youth. Let us give them a good example. Iwasan na natin na maiskandalo sila sa ating mga pag-uugali. They need and thirst for good example, which is an act of witnessing. Sabi pa ni Papa Juan Paulo II, the world needs now, not preachers, because we have a lot of them. The world needs now a true witness of the gospel. Sabi pa niya, the sad things for us preachers, we always talk about God, but we forget to talk to God. Lagi tayong nangangaral, wala namang dasal. So, ang ating spiritual life, ay dapat din natin pagtutuunan ng pansin. Our priority. Dahil ang ating way of life ay isang malaking impact sa mga kabataan. Ika nga, sa kasabihan, anumang bagay ang ginawa ng matatanda ay tama sa paningin ng mga bata. Kapag na-empower na natin ang mga kabataan ngayon, we create more influence. We create more impact in our society. Now, how to know our influence? How to know our impact in our society, in our family? Paano natin malalaman na meron tayong influensya? Sabi ni Brother Bo Sanchez, sabi niya, we can know our influence by knowing our character and by knowing our capacity. How to know our influence? By knowing our character and by knowing our capacity. Take note, our character is the multiplier of your capacity. Your character is the multiplier of your capacity. Ano ba ang character? Ang character, yung magandang asal, magandang ugali, ang kabaitan mo, being truthful, caring, loving, generous, smiling, yun ay character, no? Ano naman ang capacity? Ang capacity mo, yung matalino ka, talentado ka, no? Magaling magsalita, magaling makikipagdebate, no? Logical, wise, marunong, maraming alam, and the like. Now, how to know our influence? How to know our impact? By knowing our character and by knowing our capacity. And take note, your character is the multiplier of your capacity. Para maintindihan ninyo ang punto ko, magbigay ako ng halimbawa ng 3 tao, si Pedro 1, si Pedro 2, at si Pedro 3. Para makarelate tayo. No? Una, ni Pedro 1, ang kanyang capacity is great. Magaling magsalita. Magaling makikipagdebate. Laging nananalo. No? Matalino, logical, wise, maraming alam. So, bigyan natin ng rate ang kanyang capacity. From 1 to 10, the highest is 10. Ang kanyang capacity is 10. So, bigyan natin ng 10. His capacity is 10. Pero ang kanyang character ay wala siyang modo. Wala siyang respeto. Walang kaibigan. Laging nakikipag-away sa kapwa CFD sa Facebook.
So, bigyan natin ang kanyang karakter ng 0. How to know our influence? By knowing our character and by knowing our capacity. Si Pedro 1, ang kanyang character is 0. Ang iyang capacity ay 10. Let's do the multiplication. Your character is the multiplier of your capacity. 10 times 0 equals 0 influence. Si Pedro 1, walang na-empower, walang na-encourage, walang na-influensya. Pero wala naman dito yung Pedro 1 sa atin, no? Punta naman tayo kay Pedro 2. Ang kanyang capacity is great, katulad din ni Pedro 1. Magaling magsalita. Magaling makipagdebate. Matalino. Marunong. Maraming alam. So bigyan natin ng rate ang kanyang capacity from 0 to 10. The highest is 10. His capacity is 10. Pero ang kanyang karakter ay mas worst pa. Kay Pedro 1, no? Hindi lang siya walang mudo, no? Hindi lang siya walang respeto. Hindi lang siya walang kaibigan. Lagi pang gumawa ng fake news. Laban sa kapwa. Para lang makuha niya ang posisyon na kanyang inaasam-asam. Aagawin niya ang lahat ng bagay kahit hindi ito sa kanya. Handa siyang pumatay ng magandang pangalan ng kaibigan niya nang sa ganon ay mananatili na siya ang nasa ibabaw. Yan si Pedro 2. So bigyan natin ang kanyang character from 1 to 10. The highest is 10, not 0, negative 10. Ang character ni Pedro 2 ay negative 10. Samantalang ang kanyang capacity is positive 10. Take note, your character is the multiplier of your capacity. Let's do the multiplication para malaman natin kung meron bang impluensya si Pedro 2. 10 times negative 10 equals? Negative 100. Negative 100. Negative 100. 100 persons ang naskandalo ni Pedro 2. Walang na-empower, walang na-encourage, walang na-influensa, pero marami ang naskandalo sa kanyang ugali at pamumuhay. Pedro 2. We can know our influence and impact in our society by knowing our character and by knowing our capacity. So pangatlo at panghuli, si Pedro 3. Ang kanyang capacity, hindi masyadong impressive. Hindi siya magaling magsalita. Hindi siya marunong makipagdebate. No? Hindi gaanong matalino. Membro siya sa silent committee. No? Ang capacity niya ay very poor. So bigyan natin ng rate ang kanyang capacity from 0 to 10. The highest is 10. His capacity is only 3. Pero ang kanyang character is amazing. Dahil maganda ang kanyang kalooban. Maganda ang kanyang asal. Maganda ang kanyang ugali, mabait, matulungin, smiling, thoughtful, masiyahin, caring, loving, generous.
Ang mga tao na makakita sa Kanya ay masiyahan talaga. Gusto siya ng mga tao dahil meron siyang tunay na puso, hindi plastic. So ang character ni Pedro 3, from 0 to 10, the highest is 10. Ang character niya ay 10. Now how to know our influence? We can know our influence by knowing our character and by knowing our capacity. And our character is the multiplier of our capacity. Ngayon, si Pedro 3, ang kanyang character is 10. Ang kanyang capacity is 3. Dahil ang ating character is the multiplier of our capacity, let's do the multiplication. 10 times 3 equals 30 persons influenced by Talpulano 3. 30 persons inspired by Talpulano 3. 30 persons empowered by Talpulano 3. Ngayon, mga kapatid, saan sa tatlo tayo? Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3. No? Ngayon, nalaman na natin how to know our influence. Let us continue to evaluate ourselves. No? By evaluating ourselves, we can move mountains. Not just mountains, but the whole world as well. Amen? Amen. How to know our influence? No? By knowing our character and by knowing our capacity. And our character is the multiplier of our capacity. I hope ang ating capacity at ang character ma-develop natin sa loob ng ating organisasyon. Para sa ganun, no, ma-empower natin hindi lang ang mga kabataan, kundi ang buong simbahan natin. Amen? Amen! So, okay na ang video, sister, no? So, gusto ni sister na Corinne na mapaplay, no? Ang video, no? Dahil siya naman ang nag-edit dito, no? Wanted ka na, no? Okay. Church founded by Christ is therefore for the first time called the Catholic Church. So, makita natin, no? Na sinabihan siya na ayaw karatol, wag kang mataranta, no? So, I repeat mga kaibigan, sabi ng ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, we are here not to compete, but rather to complete. Amen! Magandang hapon. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the